Alright! Isang maulan at mahangin na araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga sulok tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Evan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-shares ng ating mga vlogs, at pasalamatan natin ang ating mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. And also, thank you so much ho sa ating mga viewers na nag-member ng ating channel membership. Thank you so much. At syempre, i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ng belated happy birthday, 71st birthday kay Ma'am Agida Conanan. At syempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! And also mga kababayan ko, syempre hindi natin kakalimutan, i-acknowledge natin ang ating top 5 commenters, ang ating mga viewers na may maraming na-comment dyan sa baba sa ating comment section doon sa ating last vlog. At nandyan sa ating listahan, ang nanguna po si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 68 na mga comments. Nandyan din si Robel Ferrer Official. Meron siyang 61 na mga comments. Feli Judan. Meron siyang 35 na mga comments. Nandyan din si Tess Faraon. Meron siyang 19 na mga comments. And Felma Cabato. Meron siyang 10 lahat na mga comments. Okay, so thank you so much. Okay, so mga kababayan ko, siya nga pala, bagay ba dyan sa inyo? Kasi dito mga kababayan, kanina ho, madaling araw, naglandfall ho yung bagyong Basyang. Nung una, bagyong Ada, ngayon, bagyong Basyang mga kababayan, kasi letter B na tayo eh. Pero si Basyang mga kababayan, hindi ganoon nagtagal, biglang humina kaagad mga kababayan. So dumaan dito sa Leyte, sa Samar, pumunta daw doon sa Cebu City, sa Central Visayas, and also part of Surigao, yata mga kababayan. Pero dito ho sa Leyte, hindi nagtagal itong si Basyang. Nagmamadali yata. May lakad mga kababayan. But anyways, sanay na ho kami dito sa Bagyo. So mga kababayan ko, since napag-usapan natin yung Bagyo, alam nyo ba na binagyo ho yung mga DDS the other day? Kasi nga, di ba, ibinasura na ho yung impeachment trial kay PBBM. Ibinasura na ho mga kababayan, na dismiss. Kasi insufficient in substance. So walang kwenta mga kababayan. Kaya nga 'di ba sabi ko, I am very confident na hindi matutuloy o talagang mabasura lang itong inihain ng dalawang grupo na impeachment trial kay PBBM. Mabasura lang kasi walang kwenta ang kanilang charges mga kababayan. Yung kanilang grounds walang kwenta talaga eh. Nung una ka palang nakita mga kababayan, alam na natin ho yung sagot. Walang kwenta. Pero syempre, part of the process, yung tatanggapin nila, yung inihain na impeachment case doon sa Kongreso, which is nag-decide yung una yung Kongreso na sufficient in form. Which is normal lang ho yan mga kababayan. Basta sinunod nila yung qualifications, yung mga papel, mga dokumento, kompleto lahat, at saka in order, mga kababayan. So tinanggap yon. Pero alam na ho natin ang kasunod nun. Diba? So hindi tayo nagkamali, ibinasura yung impeachment trial o impeachment case kay PBBM. So ang mga DDS, nabagyo ho, binagyo sila ng kanilang karma, binagyo ho sila ng kanilang pangungutya at pangalipusta. At saka sigurado pa sila mga kababayan na ma-impeach si PBBM. Pinapauwi na nga, diba? Pinapauwi na nga nila si Sara Duterte. Kasi gusto nila na pagka-declare ng impeach si PBBM, nandyan kaagad itong si Sara Duterte. Pero hindi nangyari, na pornada ang kanilang plano. Na pornada, hindi naging presidente si Sara Duterte. Pero ang next mga kababayan ay si Sara Duterte. By next week na ho yan. So yan po ay kaabang-abang mga kababayan kasi sigurado tayo. Sufficient in form, sufficient in substance. Kasi maraming mga ebidensya, mga kababayan. 'Di ba? Maraming mga ebidensya dito kay Sara Duterte. Kay PBBM, wala. Puro lang haka-haka, puro lang hearsay, puro lang pang-akusa. Pero insufficient ang substance. Kay Sara Duterte,
ang dami hong mga ebidensya, mga kababayan. Correct me if I'm wrong. Ngayon, itong grupo, itong legal team ni Sara Duterte, mga kababayan, di ba meron silang inilabas sa statement the other day na kung saan ilalabasan nila, ipipresenta doon nila itong si Mirgres Piatos. Aba, itong tuwa pa mga DDS di ba tayo pa ay inasar mga kababayan, handa-handa na lang kayo kasi ilalabas na ng legal team ni Sara Duterte si Mirgres Piatos. Kalaunan mga kababayan, inatras bigla. Hindi na totoo ang kanilang sinabi, hindi na totoo ang kanilang statement, at saka inaccurate daw mga kababayan. Ang ibig sabihin, naglabas ng fake news yung mainstream media mga kababayan. Yung pinoso na mainstream media na handa nilang ilabas, ipipresenta nila ito si Mirgres Piatos sa darating na impeachment trial kay Sara Duterte. Galing rin po yan sa kampo ni Sara Duterte. Pero binawi bigla mga kababayan. Bakit kaya binawi bigla, Sir Ivan? Siguro hindi nagkaintindihan sa presyo doon sa kanilang kukunin na fake witness bilang isang Mirgres Piatos, mga kababayan. Siguro lang, mga DDS, siguro lang. Yun aking nakikita kasi binawi bigla Diba? Confident na confident pa sila yung grupo nila ni Attorney Poa. Naalala ba natin si Poa, mga kababayan? Diba? Confident na confident pa talaga Tapos kalaunan bigla lang binawi. Laban bawi pala. Siguro na hindi nakaintindihan sa presyohan. And according ho kay Peebles Talakera, mga kababayan, mukhang meron silang babayaran daw na 1 billion pesos itong kanilang ipepresenta na fake witness bilang si Mirgres Piatos. Pero alam niyo mga kababayan ko, kahit magbayad sila ng mga pangalan nandoon sa confidential funds ng mga, 'di ba, mga chippy, yung Mirgres Piatos, marami pang iba, pangalan ho ng mga pagkain, kahit meron silang ilalabas doon na mga pangalan or mga tao, personalidad na gagamitin yung pangalan doon ginamit sa confidential funds, malaki ang kanilang kakailanganin na budget, mga kababayan. Diyan pa nga lang sa nag-leak na information doon kay Peebles Talakera, bilyon pesos ipepresenta nila para pagtatakpan itong si Sara Duterte. For more details, let's watch this. Piatos, lalabas na. BP Sara Duterte, handa ng pangalanan si Piatos sa impeachment trial. May aamin sa mga ginawa mo sa confidential funds, sa intelligent funds, kung sino talagang gumamit, kung sino yung naglabas ng pera. Tapos ikaw, inosente ka. Sila'y makukulong. Ngayon, after 3 years, dahil tatakbo kang presidente, pakakawalan mo ngayon sila. Magtitiis sila, pero para sa halagang 1 billion pesos. 'Di ba? Aaminin mo rin lang naman pala at handa mo rin lang naman palang ilabas kung sino si Mirgres Piatos. Pinatagal mo pa. Ginulo mo lang ang Pilipinas. Nagrally ka pa kung ano-anong pinaggagawa nyo, pinagbantaan nyo yung buhay ng presidente, pinagmumura mo, ilalabas mo rin naman pala si Mirgres Piatos. Yung mga script nyo, alam mo talaga, naiinis ako sa scriptwriter nyo. Sa totoo lang, salamin ko lagi nahuhulog. Ang eksena nyo dyan, ilalabas nyo si Mirgres Piatos, siya yung gumamit ng confidential fund. Tapos sasabihin mo, hindi mo alam na ginamit yan. Chururut. Pompiang. Mamulot ka ng basura, hinihintay ka dito, umuwi ka dito. Hindi ka vice president sa The Hague, may pinuntahan pa to ipopost ko mamaya. Hindi ka dun vice president. Dito ka vice president, sa Pilipinas ka vice president, ha? Tandaan mo yan. Dito ka vice president. Yung ilalabas yung Mirgres Piatos, yan yung pinost ko na may chance May chance. Yung pinost ko may chance na tama ako. Na may binayaran kang 1 billion, 1 billion na USEC sa DepEd, 1 billion na USEC sa OVP na aamin na sila yung gumamit ng funds. Para nga naman, ligtas ka. Pero hindi ka pa rin maliligtas dun kasi responsibilidad mo yan Ikaw yung head. Bakit hahayaan mo
na gamitin nila yung funds. Mukha kang pera, girl. Hindi pwedeng hindi liligtas sa'yo kahit 5. Hindi ka nga naglalabas Puro funders. Puro funders ang naglabas ng pera sa panggugulo mo. Sana dyan si Tebes yung 1 billion. Kalbo. Tigilan mo ako. So, abangan natin. Abangan po natin kung ano magiging eksena sa paglalahad niya kung sino talaga si Mary Grace Piatos. What about sa Department of Education? Sino siya, no? May mga pinangalanan ka ba doon mga kakaiba? Wala. Yung USEC na lang mismo ang aamin. Okay, go. Kwento nyo yan Pero galingan nyo, ha? Kailangan hindi kayo maputasan. Ayaw mo naman pala ma-impeach. Gaga ka. Di sana nagtrabaho ka. Yun lang yun, bobo. Malaking posibilidad yung sinabi ni Pibos mga kababayan na meron siyang babayaran ho ng 1 billion pesos, yung taga DepEd at saka yung taga Office of the Vice President. Kasi para i-present nila bilang fake witness para poprotektahan nila itong si Sara Duterte mga kababayan. So malaking posibilidad yan. So ngayon, may mga choices itong si Sara. According rin sa ating very reliable source mga kababayan, according ho sa mga sabi-sabi din ng mga DDS na baka itong si Sara Duterte ay mag-resign bigla. Yun ang magiging plano mga kababayan. Bakit siya mag-resign, Sir Ivan? Kasi kulang ho sila sa bilang dyan sa Senado. Kulang na kulang mga kababayan. Pero babalikan lang natin yan. Kasi dito muna tayo sa pinag-uusapan ng mga DDS kanina doon sa kanilang vlog mga kababayan na yung desisyon doon sa Kongreso na ibinasura na yung trial, impeachment kay PBBM, bubuhayin pa daw yan mga kababayan. Hindi pa daw patay. Kasi dadalhin yan doon sa plenaryo. Totoo ba talaga? Hindi pa patay yung impeachment kay PBBM? Yan ho ay explain ni Congressman Abante, mga kababayan. So mga DDS, makinig dito kayo sa explanation ni Congressman Abante. For more details, let's watch this. I mean, hindi ako nagdadrama. Totoo yung pag-walk out ko kasi hindi naman tama The thing is, yung pinag-uusapan namin yung ine-explain ni Congressman Nisay. He's not actually answering the question kung yung sufficiency informed. Hindi niya pinapaliwanag ng maayos. Ang pinapaliwanag niya, yung mga complaint nila sa sufficiency in substance. Sabi, hindi naman yun ang ating pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan natin, kung yung ba ay sufficient sa forma. Pangalawa, ngayon, nung ako nag-object, ako lang mag-isa, di ba? Yes. Yung isa nag-abstain. Pero nung pangalawa, 9 na kami. Sinamahan na ako ng 8. Sapagkat nakita namin na talagang hindi maayos ang walang tanong doon Walang nagtatanong sa amin. Ang sabi lang sa amin ng chairman ng Committee on Justice, we just gave our manifestation. Yun po ang ginawa natin. Okay, gets po yan, Kong Benny. Pero yun na nga po, yung kanina, dahil kayo naman ay mas alam nyo yung pangyayari dyan sa bababang kapulungan. So yung tanong ko po kanina itukol dun sa, kanina sinabi na hindi pa daw masasabing patay na yung impeachment dahil may plenaryo pa. Pero sa tingin nyo po ba, dahil kayo naman eksperto dyan, bababago pa ba kahit dalhin sa plenaryo yan? Wala na, hindi na madadala sa plenaryo. Dismiss na sa committee. Tama. They have been dismissed in the committee. So, wala nang plenaryo. Ang hinihintay na lang namin, yung impeachment laban kay Vice President Sara. I see. So malinaw yon para sa inyo, Kong, binasura na. Binasura na yan ng committee. Good as dead. Binasura ng committee. Good as dead yan. Yeah, okay. So ibig sabihin, Maaring the only thing that the plenary can do is we will submit to the plenary for a plenary vote. Kung mangyari man yung plenary vote na yan, hindi naman nanalo yan. Wala na. But It's good as dead. Okay. is this something that you have already expected, Kong? In-expect ko na yan noon pa I mean, in fact, nung I was interviewed, sabi ko, hanggang Friday na lang yan. Ngayon nga, umabot pa nga ng Wednesday. Hanggang Friday na lang yan. That will not even prosper. Sapagkat nakikita ko, binabasa ko naman yung dalawang klaseng impeachment as I read
charges on the sufficiency in substance. Wala talaga eh. Yogi, wala. O, Chiki, wala talaga eh. Kahit anong gawin mo, wala eh. Is all hearsay. Of course, allegations yan, no? And sabi nila, hindi naman pag-uusapan yung mga talagang katotohanan yan, authenticated records niyan, kapag dumating na yung talagang sa plenaryo at dumating na yan sa Senado para pag-usapan at talakayin na yan. Pero hindi eh. Sa committee pa lang, hindi lang dapat allegation ang pag-uusapan dyan. There should be authenticated records. There should be evidences. There should be factual evidence that should be shown to us. O ayan, DDS, klaro na ha. Hindi na ho yan mabubuhay ulit yung ibinasura na impeachment kay PBBM. Pero siyempre, pwede ho sila makapag-file ulit mga kababayan ng impeachment case kay PBBM after 1 year. Kasi di ba meron tayong 1-year bar rule. So pwede yan. But this time, dahil nakapag-decide na ho yung Kongreso, ibinasura na, dismiss na yung impeachment case kay PBBM. Wala na mga DDS. Managinip na lang kayo ng gising. Di ba? Nga mga kababayan ko, ipapakita ko muna sa inyo yung comment, yung reaksyon ng palasyo sa desisyon ho na ibinasura na ng taga-Kongreso yung impeachment kay PBBM. For more details, let's watch this. Yusek, what do you say to the decision of the House Justice Panel to declare as insufficient in form and substance the complaints against President Marcos? Unang-una po ay ikinatutuwa po natin na nasunod ang proseso at nagpapasalamat po tayo na nakita po ng mga mababatas kung ano po talaga ang katotohanan at doon po tayo lagi sa katotohanan. Nakita po natin na talaga wala naman pong merito ang nasabi mga complaints at miskin na po ang Pangulo ay kumpiyansa na wala siya pong ginawang anumang impeachable offense. So maraming salamat po dyan at sa ngayon po, tutok po ang Pangulo sa pag-angat ng ekonomiya ng bansa. Kaya sabi po niya, let's move forward. Napanood po ba niya, ma'am, yung process kanina? Hindi po niya napanood at nasabihan lang po namin kung ano po ang naging resulta dahil po ang Pangulo po ay nasa 2 events po. Ano po yung event? Isang private meeting at isang malaking event. So ano po yung initial reaction niya po doon sa nung nasabihan po ninyo siya na yun po yung naging desisyon? Natuwa po siya. Sabi nga po niya ay nasunod ang proseso at yun naman din po ang gusto ng Pangulo. Masunod ang proseso at makita ang katotohanan. So sa ating mga kababayan, sana po ay nakita niyo po at inisa-isa naman po ng mga mababatas yung mga nasabing akusasyon at sana po ay napaliwanagan na at naging maliwanag sa kanila ang lahat. Kasi pwede bang sabihin na in-anticipate ni Pangulong Marcos itong ending na ito? Dahil as of yesterday, hanggang kahapon, wala pa ho siyang legal team. Sa kanyang pagkakaalam, sabi ko nga po ay kumpiyansa siya na wala siyang ginawang mali at ang lahat naman po ay naaayon sa batas. So, kumpiyansa in a way, yes. Pero kung ano man yung mangyayari sa House of Representatives, sa Committee on Justice, hindi naman po niya alam at hindi po niya hawak yun. Ma'am, what do you say to critics who allege na kumpiyansa siya because he holds sway over the House of Representatives considering na the leadership is either his ally or his son? Hindi lang po katotohanan yan dahil po kahit po ang iba na hindi lang po talaga supporter ng Pangulo ay nagsabi po na talaga pong mahina at wala pong merito ang nasabing complaint. Nandiyan po yung iba mga lawyers po, babanggitin ko na yung iba, si Atty. Dino De Leon. Nandyan din po ang mga ibang constitutionalist na nagsabi na mahina po ang nasampa na impeachment complaints laban sa Pangulo. Ngayon, Yusek, at least tapos na ngayon for now yung issue na ito. Meron po bang mensahe yung palasyo sa mga nag-file ng impeachment ngayong na-settle na ito at least for now? Mas maganda po na naliwanagan na sila. Pero ang sabi ng Pangulo, let's move forward dahil ang gusto po niya ngayon ay tutukan ang ekonomiya at paano maiangat ang buhay ng bawat Pilipino. Okay, so bago natin sasagutin mga kababayan, yung sinabi ko na wala nang bilang itong si Sara Duterte na mga supporters doon sa Senado. At saka bakit natin masasabi na pagkakaumpisa pa lang ho ng trial kay Sara doon sa Senado at saka sa Kongreso, alam na natin, yan ay sufficient in form and sufficient in substance kasi maraming ebidensya mga kababayan. Pero malaking posibilidad
na itong si Sara ay ma-impeach talaga mga kababayan. Kung bakit, mamaya sasagutin natin yan. Pero dito muna tayo. Sagutin natin itong post ni Rob Rances kasi before ako nag-vlog mga kababayan, nakita ko ho ang kanyang post, hinanap na naman niya si President BBM. Ang post niya, this is 3 minutes ago. Before nag-vlog si Shevan, 3 minutes ago. Nasaan daw si President BBM? Diba, gonggong talaga eh. Alam niyo itong mga taong ganito mga kababayan, ang sarap pitikin sa tenga, ang sarap talaga kurtin sa gilid. Kasi kung sila ay magtatanong kung nasaan si President BBM, napaka-easy naman kasi hanapin. Una, punta lang siya doon sa Facebook page ng Presidential Communications or sa PCO or doon mismo sa kanyang account ni President BBM. Ganon lang ho yan, kasimple Rob Rances. Siyempre, ang kanyang mga oto-oto na mga followers mga kababayan, naniniwala ka agad. Wala na, ibinalik na daw doon sa ospital kasi nakakasakit, malala na daw yung sakit. Diba, gunggong talaga eh. Malala ba ang sakit ni President BBM? Kung malala ang sakit ni President BBM, makakaya pa ba niya na pupunta sa ganitong event mga kababayan? Ito ang ating example. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng makabagong Test the Skills Passport mobile app para gawing digital at mas mabilis ang pag-asenso ng skilled workers. Ang all-in-one app na ito ang magsisilbing gateway para sa mga training records, scholarship application at direktang koneksyon sa mga trabaho sa loob at labas ng bansa. Patunay ito sa pangako ng administrasyong gamitin ang makabagong teknolohiya para mas mapalawak ang oportunidad at guminhawa ang buhay ng bawat Pilipino. Nagtapos ng Electronics Engineering si Lester, pero para mapahusay pa ang kanyang kakayahan, kumuha siya ng short course na Mechatronics Servicing sa TESDA. Bagay na malaking tulong anya sa kanya para mapabilis ang kanyang paghahanap ng trabaho. Bago po ako mag-enroll sa TESDA, talagang wala pa po akong alam. Kahit na graduate po ako, aminado po ako na kulang pa yung kakayanan ko. Kaya nung naisip po yung TESDA po, yung makakatulong sa akin para ma-enhance lalo yung skills ko. Kaya para mas mapalawak pa ang access sa upskilling, maging ang employment ng TESDA graduates, inilunsad ang TESDA Skills Passport mobile app na pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito ay plataporma na dinisenyo upang pag-isahin sa isang app ang mga training record, sertipikasyon at pagpapadali ng paghahanap ng trabaho. Layo ng inisyatibang ito na gawing mas madali ang access, malinaw at bukas sa publiko ang skills development habang nakaangkla sa makabagong teknolohiya. Sa panahon ngayon, hindi na talaga mahihiwalay ang teknolohiya sa ating mga buhay. Halos lahat konektado sa internet. Halos lahat may access at gamit ang cellphone. Pag-aaral, pakikipag-usap, pati trabaho, digital na rin. Kaya gagamitin natin ang teknolohiya at ang pagkakataong ito upang makasabay sa takbo ng panahon at mapalawak ang oportunidad para sa ating mga kababayan. Tampok sa app ang paggabay mula training hanggang employment. Dahil dito, pwedeng i-post ng isang TESDA graduate ang kanyang profile para sa mga naghahanap ng skilled worker sa loob o labas man ng bansa. Makikita na rin dito ang mga certificate at mga trainings para madaling makita ng potential employers. Makikita rin sa app ang direct access sa TESDA online program kung saan makikita ang mga alok na free courses batay sa kanilang kakayahan. Nandito na rin ang mga alok na scholarships na maaari nilang i-avail at applyan mismo sa app. Tinanong ko nga kay Sec Kiko kung paano, kung ako employer, paano ako nakakasiguro na yung mga pinapakita na sinabing dinaan ng training ay totoo. Ay yun lahat ng mga impormasyon dito, ginamit na natin ang blockchain para maliwanag na maganda at totoo lahat ng impormasyon na inyong binibigay. Muli namang ipinunto ng Pangulo na patuloy ang pagsisikap ng pamahalaan na itaguyod ang dekalidad na edukasyon sa bansa. Patunay dyan ang pinakamataas na pondong inilaan ng pamahalaan sa sektor ng edukasyon ngayong taon. Asahan ninyo na kami sa pamahalaan ay hindi titigil sa trabaho upang tulungan na kayo ay guminhawa ang inyong mga buhay. Patuloy naming sisiguruhin na may sapat na pondo ang edukasyon. Palalakasin din namin ang pagsulong ng skills development ng bawat mamamayang Pilipino. Maaaring ma-download ang TESDA Skills Passport mobile application sa mga App Store ng libre.
Patuloy ang pagpapalawak sa benteng bigas meron na program ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa katunayan, ayon sa Department of Agriculture, nasa 508 na ang sites na ito at nakapagbigay serbisyo sa 2.6 milyon na mga Pilipino. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., unti-unti nang naisa sa katuparan ang adhikain ni Pangulong Marcos Jr. na makapagbigay ng benteng bigas sa mga Pilipino. Sa ngayon ay 82 probinsya na ang may sites ng BBM na program na ayon kay Tiu Laurel Jr. ay magtatagal hanggang sa June 30, 2028. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Telecommunication Summit 2026 kasabay ng pagtutok sa mas mabilis at mas murang koneksyon. Layunin ng administrasyon na tuldukan ang mga balakid sa digital connectivity para walang Pilipino ang maiwan sa pag-asenso. Nakatutok ang gobyerno at mga malalaking telco sa Philippine Telecommunications Summit 2026 para itulak ang mas malawak at abot kaya na internet coverage sa buong bansa. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi lang ito usapin sa bilis ng connectivity, kundi kung paano ito nakakapagbukas ng mga pagkakataon at oportunidad para sa edukasyon, serbisyo at kabuhayan. Kasama ang Department of Information and Communications Technology, isinusulong natin ang mas mabilis na reforma upang maging mas mabilis at abot kaya ang ating mga binibigay na internet services. Kasabay nito, patuloy natin pinapalawak ang saklaw na konektibidad sa buong bansa. Dagdag pa ng Pangulo, malaki na ang inusad ng telecom sector, kabilang ang paglawak ng 5G, pag-deploy ng fiber optic cables, paglakas ng mobile broadband, at pag-angat ng digital services. Nakadeploy na rin anya ang mga telecom providers ng mahigit 1.8 million cable kilometers sa buong bansa na nag-uugnay sa libo-libong kabahayan, silid-aralan, pamilihan, at higit sa lahat, mga oportunidad na dati-rati hindi kayang abutin. Pero aminado ang presidente na mayroon pa ring mga hadlang sa mas pantay na connectivity na lalo pang nagpapalawak ng mga gap sa internet access, kabilang ang pagbagal sa permits, right-of-way restrictions, fiber cuts, at power interruptions. Kailangan magkaisa ang pamahalaan, ang pribadong sektor at mga lokal na pamayanan sapagkat walang iisang sektor lamang ang kayang harapin ang mga hamong ito. Kumilos tayo na may isang hangarin, ang maghatid ng pag-asa, ng ginhawa at pagkakataon sa bawat Pilipino. Ilan sa mga ipinatupad na reforma tulad ng Konektadong Pinoy Act at ang mas malawak na infrastructure sharing ang tumulong maiwasan ang dobleng gastos at mapababa ang deployment costs. Ang pag-usad naman ng National Broadband Fiber Backbone Project ay umabot na sa humigit kumulang 670 ahensya ng gobyerno at halos 17 milyong Pilipino na ang nakikinabang. Mayroon na ring 9,500 active free Wi-Fi access points sa humigit sa 5,000 pampublikong mga lugar. At higit sa 89,400 subsidized SIM cards na ang naipamahagi sa mga estudyante, guro at mga indigent communities. Ayon naman kay DICT Secretary Henry Aguda, mahalaga rin ito para sa chairship ng Pilipinas ng ASEAN ngayong taon dahil dito ipinapakita ng bansa na handa itong maging sentro ng teknolohiya sa rehiyon. Kita nyo naman yung makasama natin from Globe, from PLDT, from Smart, from Converge, from Dito, is to show support na they are answering the call of the President for more affordable, better quality and faster internet, and pervasive internet connectivity. This is to tell ASEAN and share with them na the Philippines is open for business, na we can be an ICT hub, both for connectivity and for AI compute. Layon ng pamahalaan na habang patungo sa digital space ang Pilipinas, magkaisa ang gobyerno at mga telco companies para mapabilis ang rollout, mapababa ang gasto sa pagpapalawak ng networks, at maipaabot ang mas malawak at mas maaasahang koneksyon hanggang sa mga lugar na hindi pa naaabot o kulang sa serbisyo. O ngayon, Rob Rances, DDS. Diba napaka-easy lang hanapin ni President BBM? Napaka-busy ho ng ating presidente. Nagtatrabaho siya. Itong event na ito mga kababayan, in just one day ho yan. 2 big events inatinan ni President BBM last Wednesday. That is last Wednesday. So napaka-busy niya.
hindi pa kasama ang kanyang mga private meetings mga kababayan. And also ang meeting, kasama niya ang kanyang mga sekretary. Ganon ka-busy ho, DDS, ang ating presidente. Do you think kung malala ang sakit ni President BBM, kaya ba niya na umattend ng ganun ka-dami ng mga events mga kababayan? 'Di ba? Very easy lang ho yan sagutin. Ang problema kasi sa inyo, hindi nyo hahanapin. Naghanap lang kayo ng views, naghanap lang kayo ng engagement. Ito mga tanga naman na mga followers ninyo, paniwalang paniwala na hindi na napapakita si President BBM. When in fact, very busy ho ang ating presidente mga kababayan. O, diba? So ngayon, pag-uusapan muna natin. Kasi nga 'di ba sa ating last ng mga kababayan, ako po ay nanawagan kay Attorney Joselito Magno, NBI Director, kasi nga supposed to be Monday mga kababayan, isa-serve nila yung subpoena doon kay Jason Sa, doon kay Jack Argota dahil sila ay napakalat ng piki na medical bulletin. 'Di ba? Monday ho ang original na plano. But according ho sa ating kaibigan mga kababayan na nabigay sa atin ng information, nandyan doon ho sa loob na kasama nila sa NBI, baka daw ma-postpone. Kung hindi ma-postpone, that is Monday. Mga kababayan ko, good news. Kasi siguro mukha yatang napanood tayo, mukha yatang napakinggan tayo ng taga-NBI. Bakit? Wednesday afternoon, nagpunta na yung pulis para iserve yung subpoena kay Jack Argota. That is afternoon mga kababayan. If I'm not mistaken, mga 3 o'clock yata ng afternoon. So mukha yatang tayo ay nakita na dinig ng taga-NBI. Diba sabi ko, wag kukupad-kupad. Dapat bilis kilos tayo. Kasi kapag binibibi natin, ang mga gonggong na yan, lagi nila yung gagawin. Pagtatawanan lang kayo, NBI. So, good news mga kababayan, na-serve na or na-receive na ni Jack Argota ang kanyang subpoena. Abay, mayroon pang sabi si Jack Argota mga kababayan na nagtawanan na daw sila. Nagtawanan na daw sila ng kasama niya mga kapulisan, nagtawanan daw. Pero titingnan natin pagdating ho ng hearing kung matatawa pa ba siya mga kababayan. So, we've heard, according ho sa ating kaibigang DDS, na si Topacio ang kanyang kukunin na abogado. O, tiba si Apo Topacio mga kababayan, tiba talaga eh. Diba? And the winner is si Attorney Topacio. Pero, baka itong si Jack Argota, makukulong mga kababayan. Kasi kilalang kilala ho natin itong si Topacio kapag siya yung hahawak ng kaso. Itong si Jack, makukulong yan. Mga kababayan ko, hindi pa ho na-serve ang subpoena ng ibang mga personalidad na mga vlogger na nagpakalat din ng peking medical bulletin. Hindi pa. Sana ngayong araw isunod na sila si Jason Sa, si Serrano, sila si Dada, yung Banateros at marami pang iba. And according ho sa taga-NBI, na kasama din yung mga nagsishare lang ng peking bulletin or peking information or piki na dokumento mga kababayan. Kasama din sa kakasuhan yung nag-share lang. Ito ang ating balita. Gulong ng investigasyon ng PNP Anti-Cybercrime Group sa pinagmulan at nagpakalat ng peking medical bulletin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa ACG, hindi lamang uploader nito ang mananagot dahil posibleng damay rin kahit ang mga nag-share. Bumuo na ng grupang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group na siyang tututok sa investigasyon kaugnay sa pinagmula ng peking medical bulletin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kumalat sa social media. Ayon kay PNP ACG Director Police Brigadier General Wilson Asueta, gumugulong na ang kanilang investigasyon dito. Tukoy na rin daw nila ang ilang individual na nag-post ng fake na impormasyon kaugnay sa kondisyon ng Pangulo. Nagkandak tayo ng mga cyber patrolling, at we will find out kasi yung pinag-usapan doon, yung fake documents. So kami naman ay more on online aspect ng investigation. Nakikipag-ugnayan na rin ang PNP ACG sa mismong ospital kung saan nagpa-confine ang Pangulo. Bukod sa mismong uploader, maaari rin daw masampahan ng reklamo ang mga nag-share ng fake document. Meron tayong doon sa article ng 154 yung sa unlawful publications and of course yun ang fake news yun pertaining especially that will create chaos or harm the peace and order
So yun ang pwede natin ikaso doon. Then aside from that, kung may falsification of documents. Payo ng PNP-ACG sa publiko maging responsable sa paggamit ng social media. So sa ating mga kababayan, maging responsable tayo. Huwag tayo mag-share o mag-post ng mga hindi natin siguradong impormasyon. So it will create confusion and of course, disorderly sa ating community. So let's always be responsible to have truthful informations that being posted and published. Samantala, iginit naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na naunawaan nila ang sitwasyong politikal at lubos nitong iginagalang ang kalayaan sa pagpapahayag ng saloobin ng bawat isa. Pero ang pagpapakalat aniya ng peking dokumento na tumatarget kanino man ay malinaw na paglabag sa batas. Alam niyo mga kababayan, natawa ako dun sa sa sinabi ng taga-ACG or Anti-Cybercrime Group na bubuo sila ng team para mag-imbestiga ng issue na to. Bubuo pa sila ng team mga kababayan, mukhang late yata kupad. Late talaga pasensya sa taga-ACG, pasensya sa ating cybercrime group. Parang late na Alam nyo, kailan ho yun ilalabas? Kailan ba yun pumutok ang balita mga kababayan na nagpalabas ho ng mga peking medical bulletin yung grupo ng DDS? Almost 2 weeks na ho. ACG, almost 2 weeks na ho yun. Bakit ngayon pa lang kayo bubuo ng cybercrime unit or team para sa issue na to? Alam nyo, ACG, ito kunting suggestion lang, no? Ito naman ating kunting idea na si Ivan. Kung narinig nyo si Ivan, pwede naman ho kayo na mag-post sa inyong Facebook page na kayo ay hihingi ng tulong sa mga netizen, sa mga vlogger, na mga pro-admin, sa mga pro-admin supporter. Hihingi kayo ng screenshots. Diba? Mag-post lang kayo ng information na kailangan nyo ng tulong. Kung meron kayong screenshot na na itago dyan tungkol sa issue na to, di pwede nyong isend doon. Ganun na ho ka-easy. Marami hong magsisend sa inyo ng screenshots. Screenshots na mga DDS na mga gonggong na nagpakalat, nag-share ho ng mga peking medical bulletin tungkol sa health ni PBBM. Madali lang ho yung gagawin. Diba matutulungan pa kayo? Napaka-easy na lang. Kailangan nyo ng ebidensya? Mag-send kami ng ebidensya. Mag-send din yung mga viewers namin, mga followers namin, mga pro-admin supporter at mga vlogger. Marami hong na-save na mga screenshots. Hindi kayo mahirapan. Diba? Isang post lang sa inyong Facebook account at maraming mag-notify or mag-reply sa inyo. Asahan nyo yan. Maraming tutulong sa inyo, okay? Para siyempre solusyonan itong ginagawang kabalustagan ng mga DDS. Tutulungan kayo ng taong bayan. Okay ba, ACJ? Yan lang po ay kunting idea na sa Ivan. But anyways, before tayo dadako doon, babalik doon kay Sara Duterte mga kababayan, syempre i-acknowledge muna natin. I-shoutout natin ating mga suki, mga Elabirds, yung nanguna ho na nag-comment dyan sa ating comment section. So nandyan sa ating listahan dyan sa baba, nandyan si Tess Faraon, Lilian Nalyabe, Eme Mapalad, ay shoutout natin si Ma'am Olivia Lupiga Lake, Mones Borromeo, John Blanza. Nandyan din si Shane, Leonardo Manansala, Noel Narcida, Hi to ME. Kasama rin natin si Expedita Devota, Emily Marquez, Ros Guevara. Nandyan din si Danny Anchita, Abraham Yanez, Rayon Inicosi, GC Kim, Ronald Alan Gimote. Sakto ba yun? Gimote? Parang nandyan din si Anisitas, Nicholas, and hi to si Jaime Garcia from Nottingham, UK. Okay. Mga kababayan ko, pag-uusapan natin itong si Sara ulit. Diba sabi ko na malaking posibilidad na itong si Sara ay ma-impeach? Bakit si Ivan? Kasi nagkaroon na ho ng simulation doon sa Senado. Alam na natin na nagkaroon ho ng attempt na coup o rebellion doon sa Senado mga kababayan kasi plano hong papalitan itong si Senate President Tito Soto ng grupo ng minority. At ang kanilang ginamit mga kababayan, ang lumutang na pangalan, di ba sabi ko nung una ay si Senator Amy Marcos, posibilidad na si Amy Marcos ang gagamitin ng minority bloc para palitan itong si Senate President Tito Soto. Pero lumabas sa balita mga kababayan na si Loren Legarda ang kanilang ginamit.
Diba? Pero hindi nag-prosper. Nadiskaril ang kanilang plano mga kababayan. Para sa akin, yun ay simulation. Yun ay testing ho. Kung meron pa bang bilang ang mga DDS dyan sa Senado. Ginamit nila itong si Loren Legarda. Diba si Loren ay nandyan ho yan sa majority group mga kababayan, sa majority black. Kukunin nila si Legarda para ikapang 13. At malamang sa malamang hindi rin naabot ng 13 mga kababayan kasi wala ho si Bato de la Rosa. At ito ring dalawang magkapatid ang itong mga bilyar mga kababayan nagdududa din, nagdadalawang isip. Bakit? Ialam na ho natin na si Legarda ang kanilang kukunin. Si Legarda mga kababayan, malamang sa malamang loyal na loyal yan doon kay Tito Soto. So sila ay nagdadalawang isip. 'Di ba kaya nga nadiskaril yun? Kasi nga si Legarda, siya ay kailangan niya ho ng seguridad na aabot ng 13 lahat na mga supporter sa kanya or susuporta sa kanya na para siya ay maging Senate President. Pero nakita ni Legarda mga kababayan, hindi umabot ho ng 13. Kulang na kulang sila. Maraming umatras mga kababayan. Diba? Kaya nga napakalat kaagad itong si Malutikia na meron daw tayong first ever pinakaunang babae na naging Senate President. Nagpakalat ho si Malutikia ng fake news. At yan din ay sinakyan ng kanya mga oto-oto din na mga supporter, mga DDS vlogger at ang mga DDS supporter. Ipinakalat kaagad mga kababayan. Napatunayan natin dito na itong si Malutikia, eager na eager sila napapalitan itong si Tito Soto. Galing sa minority o sa grupo ng mga DDS senators mga kababayan. Kasi panic mode na ho sila. At ito lang ang tanging pag-asa ni Sara para hindi siya ma-impeach mga kababayan. Kaya ginamit nila, kinontak nila itong si Loren Legarda. Pero hindi nangyari. Mga kababayan ko, maniniwala pa ba tayo sa ilalabas soon na survey rating ni Malutikia of Publicos Asia? Diba? Hindi nakapaniwala itong si Malutikia. Noon pa man talagang fake news peddlers yan eh. Hindi ho kapanipaniwala at hindi na dapat pagkakatiwalaan pa itong si Malutikia kasi nagpalabas na ho siya ng fake news mga kababayan. Siya yung unang nag-post niyan. Diba? Senate President. Tapos meron pa nag-post mga kababayan, deserve daw ni Tito Soto na palitan itong, papalitan na siya bilang Senate President. Pero, nung napornada ang kanilang plano, nagbawian lahat mga kababayan. Tapos sabi ni Tio Moreno na, well, anyways, hindi daw siya deserve na maging Senate President. Marami sila mga sinabi mga kababayan against na kay Loren Legarda. Bakit? Kasi hindi sila pinatos, hindi sila sinakyan sa kanilang gusto. Diba nakakatawa talaga eh. Pero si Malutikia, dapat yung pitikin yan sa tinga, dapat kortin natin yan sa gilid kasi pasaway. Fake news peddlers ang gunggong na yan. So ang ginawa ng grupo ni Loren Legarda ng majority group, inasar nila ang minority black mga kababayan. For more details, let's watch this. Thank you very much, Madam President. Madam President, nice to see you on the yes, session resumed already, right, Madam President? Yes, session is resumed. Thank you, Madam President. Madam President, I move that we adjourn session until 3 o'clock in the afternoon, Monday, February 9, 2026. I so move, Mr. President. Madam President. Any objections? I don't see the minority here, only the majority. This is also in cooperation with the minority. With the minority. They know that Yes. we're going to adjourn early. No objections heard. Session is adjourned until Monday, 3 o'clock. February 9, 2026. Thank you very much, Madam President. Hi, ma'am. Ma'am, Senate President na. Presiding officer. Hindi. Ma'am, nag-tweet kasi si Senator Kiko #power sharing. Ma'am, nag-tweet si Senator Kiko #power sharing. I don't know. Maybe you ask Senator Kiko. Pero, Ma'am, ba't ikaw nag-preside kanina? Ma'am, paano yung power sharing? pero ma'am, Presiding officer. ma'am, pero would you confirm, ma'am, kayo daw ang tinutulak na Senate President? Thank you. Thank you, ma'am. Oh, di ba inasar yung mga DDS senators mga kababayan?
Ipinakita nila na Senate President itong si Loren Legarda kasi nga ang DDS Senators ang lumapit kay Loren na kanilang susuportaan gagawin nila na Senate President. Pero hindi nagpauto sa kanila itong si Loren Legarda, mga kababayan. Tinawagan niya si Senator Panfilo Lacson and also si Tito Soto. Kanyang inilahad ang plano ng mga DDS, mga kababayan. Nadiskaril ang kanilang plano. Dito pa lang nakita natin na kulang na sa bilang ang mga DDS dyan sa Senado, mga kababayan. Hindi sila na-quorum. Dito pa nga lang, di ba, kay Bato de la Rosa, hindi naman siya mapapakita dyan sa Senado. Bakit? Duwag yun eh. Diba? Natalaw, mga kababayan. Kasi sa isip niya, baka siya ay susurpresahin ng ating kapulisan iserve ang warrant of arrest sa kanya. Diba? So hindi mapapakita itong si Bato de la Rosa. So sila ay nalagasan ho ng supporter, mga kababayan. Kaya hindi tumuloy itong si Loren Legarda. Ang pag-usapan din, mga kababayan, itong agreement ni Loren Legarda and also Tito Soto. Diba may kumakalat na balita-balita, mga kababayan, na nagkaroon daw ng agreement si Tito Soto at saka si Loren Legarda ng term sharing. Ang ibig sabihin, mga kababayan, according ho sa mga balita-balita, na itong si Loren Legarda iupo ni Tito Soto bilang Senate President months before matapos ang kanyang term. So probably before aabot or before tayo makaabot sa 2028, mga kababayan, months before ang 2028, magiging Senate President itong si Loren Legarda. Kung matuloy, mga kababayan. Kasi yan, di ba, ang kumalat ngayon na balita-balita na gagawing Senate President itong si Loren Legarda ni Tito Soto. Magkaroon ng term sharing, mga kababayan. Ipapakita ko rin sa inyo ang rason, isa sa mga rason kung bakit hindi nagpauto itong si Loren Legarda sa grupo ng DDS. For more details, let's watch this. Pero si Senator Loren Legarda talaga yung lumalabas sa pangalan kahapon, Senator Ping. And you even had, you posted on X something about that. Yung after dangling the Senate presidency to her, they are now floating the falsehood that it was Senator Loren who volunteered to recruit warm bodies to pave the way for a new Senate majority. It is not only malicious, it is sadistic. So ano ho ba talaga nangyari? What can you share to us about this, sir? Yeah, I felt it was really cruel, even sadistic. Kasi as early as Sunday evening, we heard about the rumored takeover yung Monday. So I verified with Senator Loren. I was trying to call her. And then at around 8 o'clock, she called, Sabi niya, I came from the church, I heard mass. So sabi ko, ano ba talaga nangyayari? Sabi niya, it was being offered to me by, he didn't want to name names, so I did not pursue. Sabi niya, they. So, ang sabi niya, hindi ako interesado. So, in so many words, she declined. So sabi ko, you better talk to Tito kasi siyempre, maski pa paano, may concern yung mga kasama natin. In fact, it's one of the members of the majority who informed me na merong possible na galaw. Sabi niya, don't worry, but I don't want to talk on the phone and nahihirapan ako. That was the exact words that she uttered. So sabi ko, kung gusto mo talaga, we cannot prevent you also and it's your decision and we'll respect your decision. But you have to talk to Tito. Sabi, yeah, I'll talk to him tomorrow. Sabi niya, I'm just waiting for Mix and Mix is still in Mindanao. So, after we talk, yun nga, tinawagan ko si Senate President. Sabi ko, Father, you better talk to Loren. Hindi, sabi niya, may usapan na kami tomorrow morning sa Senate. And then in the afternoon, when that was Monday, when it did not happen, yung media, Senate media was asking me, sabi niya, our info, sir, is that it was Loren who volunteered to gather signatures from among the majority members. Sabi ko, I think it's not fair because siya yung inoperan. Ang sabi nga raw sa kanya, kahit to may 30 na, ayaw mo pa rin. So I even gave her the math. Sabi ko, ganito lang mathematics yan, Loren. Ikaw ang kinukuha nilang number 13 because alam ko na kung sino yung sinasabi nilang 12. May idea na ako. But I didn't tell her anymore. So yun, the following day, Monday, pinuntahan niya na nga si Senate President. And then after they talk, nag-usap din kami ni Senate President. Nirelay din sa akin yung pinag-usapan nila. So it was stable at that time, no?
Monday. Until yun nga, yung Wednesday. Yun yung merong contention because while we were having this caucus with the majority members, actually, members yun ng Blue Ribbon Committee because under our rules, dapat talaga merong committee meeting before we finalize the committee report, yung draft. But customarily, ang nagiging practice namin is gumagawa yung chairman ng committee report and then niraroute na lang namin yun sa floor or sa offices or staff to staff, ganon. So, that's what I did. But then, nung medyo nagkaalanganin, some of my colleagues in the majority even wrote me na they wanted to recall or withdraw their signatures. Okay. So yun, so I decided, sabi ko kay Senate President, alam mo, let's just follow the rules of procedure governing inquiries in aid of legislation. After all, yun naman talaga yung rule. So, can we have a meeting among the members of the Blue Ribbon? Kasi practically, all the members of the Senate are members of the Blue Ribbon Committee. I think sa majority, parang dalawa lang yung hindi eh. So, yun, while we were having a caucus, napansin namin, nagko-caucus din yung minority. And some members were missing. So, yun nga, mainit na yung talks about possible change of leadership. Let me So, interrupt, nagkaroon ng Senator. tension. Let me interrupt. So, nung nagko-caucus po kayo, sino po naiwan sa inyo? 5 lang ata kayo nung time na yon for the Senate Blue Ribbon? No. We were actually 10 or 11 at the time. Senator Lauren Legarda is she part of the, she is part of the Senate Blue Ribbon Committee? Yes, but she was not present during Wala siya the doon. caucus. Was this the Wala siya time doon. also that there was talk that she was in the office of one of the minority senators? Yeah, we were told. No, I think some members of the minority were in her office. Baliktad po, okay. Kaya wala siya sa inyo. Wala siya sa caucus, actually. Opo. Pero ang sinabi niya sa akin kasi noon, she was also presiding a hearing on the Committee on Arts and Culture. All right. Just a quick question, sir, dun sa ilan mga sinabi niyo. Sinabi po ni Senator Lauren, she's not interested. Ang sabi niyo po, sabi niya, nahihirapan ako and waiting for MIGS. What did that mean, yung nahihirapan ako at bakit ho waiting for MIGS? Did Senator MIGS... Go ahead, sir. Walang elaboration eh. Yun lang sinabi niya. So, doon ako medyo na-concern. That's why I told Tito na you better talk to Lauren. Kasi meron ako nararamdaman na parang hindi siya definite doon sa sagot niya. Hindi categorical. Well, she told me that she declined, pero may sinasabi rin siyang nahihirapan siya. But para po sa inyo, Senator Ping, kampante po kayo na si Senator Lauren po talaga ang nilapitan and it's not the other way around. That is correct because as early as Sunday evening, we already talked, although sa telepono, sinabi niya na I declined. I was being offered. In fact, she mentioned niya na kahit 13 na, kahit meron ng 13, ayaw mo pa rin mag-Senate President. Parang ganon. Yeah. And then you were saying, alam nyo na sino yung 12 and pagka yung mag-13, that would have been Senator Lauren Legarda kung pumayag siya. Yes. And I think, speculative to, but Lauren was waiting to talk to Senator Subiri, who at the time, I think was en route to Manila from Bukidnon. Kasi that was Sunday, magkakasession kami ng Monday. Sabi niya, I'm waiting nga for MIGS. So I was also thinking, kung 12 and number 13 si Lauren, and since Senator Bato could not be present in the hall, kasi pwedeng resolution, 13 signatures, and pwede na mag-relinquish yung sitting Senate President. But kung magkaroon ng nominal voting sa floor, kailangan yung physical presence. And since Senator Bato is still missing, or at least at the time was not around, so parang ang tingin ko lang, kumukuha sila ng assurance na 13 pa rin, even without Senator Bato. Remember, they're 9 in the minority. So kung makaka-12 sila, number 13 Senator Lauren, kailangan nila ng backup na one more
para siguradong kung hindi makarating si Senator Bato for, of course, for obvious reason, no? So- Secured pa rin yung 30 nila. Ang basa ko po dito, 9 sila sa minority. Ang posibleng lumipat will be the 2 Villars and the 1 Cayetano. I don't want to speculate, or even if I have some idea, ayoko na lang i-share. Sa akin na lang yan. Okay. All right, Senator. Well, siguro because that was averted, sino ho ang pasimuno nun para po sa inyo? Ayoko na rin magturo. Meron lang ako idea kung sino. Okay. All right. Yeah. Last question on that. Do you feel comfortable now that you really have the majority with you, including Senator Loren Legarda, for now until, in the short term, and I'm talking about maybe a month? Yeah. Ang description ko kasi sa coup attempt, it's like rebellion. It is a continuing crime. Since time immemorial, not only during this Congress. Yan ang description ko sa Senate coup. It will always be there, especially now that medyo manipis yung difference sa numero. Sa majority 9 and 15. minority. Right. So, makakuha lang ng 4. So, that's 13 and 11, no? On the other to the other side. All right. And then we just... Okay, so kahit hindi gin-share ni Senator Panfilo Lacson ang kanyang idea, mga kababayan, kung anong pwede mangyari na kung bakit hindi tumuloy itong si Loren Legarda sa agreement nila doon sa minority group or na mga DDS groups, mga kababayan, kung bakit hindi tumuloy itong si Loren Legarda. Sa tingin ko, mga DDS, mga kababayan, na kahit sakyan ni Loren Legarda ang offer ng mga DDS senators na siya yung gagawing Senate President, malilintikan lang itong si Loren Legarda. Masisira lang ang kanyang pangalan. Masisira lang ang kanyang posisyon, mga kababayan. Bakit sa Ivan? Alam na ho natin, mag-isip ang mga DDS na itong si Loren Legarda, ang kanyang anak, may issue yan. Diba si Leandro Lebeste, mga kababayan, may issue ho ang kanyang anak tungkol doon sa renewable business niya, yung sa solar panel issue, mga kababayan. Diba may issue ho itong kanyang anak. So kapag naupo itong si Loren Legarda bilang Senate President, babakbakan ho yan, mga kababayan. Gagamitin ang issue ng kanyang anak, ibato yan sa kanya. At hindi rin malayo, kalaunan, siguro after days, mga kababayan, magkakaroon na naman dito ng co-attempt or magkakaroon na naman ng rebellion, mga kababayan, at papalitan ng minority group itong si Loren Legarda. Aalisin siya bilang Senate President, iupo itong si Senator Amy Marcos. Diba sinabi ko na yan pong lumutang noong una ang pangalan, ang gagawin nilang Senate President, itong si Amy Marcos. Pero sa kalang plano dito, lumabas na si Loren Legarda ang kanilang gagamitin. Tatanggalin nila si Loren Legarda, iupo itong si Amy Marcos. So may mga various reason kung bakit kailangan nila as early as they can na maupo ang mga minority group, makaroon ng posisyon dyan or makakuha nila yung majority na grupo, mga kababayan. Bakit? Para maibalik sa kanila, sa kanilang mga kamay or kay Marcoleta ang Senate Blue Ribbon Committee. Bakit? Siyempre, di ba meron na pong draft, mga kababayan, na pakakasuhan na ng Senate Blue Ribbon Committee itong si Chis Escudero, itong si Joel Villanueva, at saka yung isa, mga kababayan, itong si Zaldico. Di ba? Meron na ho. Ibig sabihin, para hindi makasuhan or matuluyang makasuhan si Chis Escudero, si Joel Villanueva, at saka yung si Zaldi, mga kababayan, kukunin nila yung posisyon. Di ba? At isa pa dyan, mga kababayan, para hindi rin ma-impeach si Sara Duterte. Gets ba natin, mga DDS? Gets ba natin, mga kababayan, para hindi ma-impeach si Sara Duterte? At bakit eager na eager din na maging Senate President itong si Amy Marcos kasi nagalit siya na siya ay tinanggal bilang chairman sa Foreign Relations of Committee. 'Di ba? Para maibalik sa kanya ang posisyon, mga kababayan. Diba? Gets na ba natin? So dito, ipapakita ko sa inyo kung paano
Nainis itong si Jewel Villanueva kasi kinulit siya na siya ay kakasuhan mga kababayan kasama ni Chis Escudero. For more details, let's watch this. Ilang kapwa senador ang nagre-rekomendang kasuhan sina Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at Chis Escudero kaugnay ng flood control corruption scandal. Kinumpirma ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na isa yan sa nilalaman ng nag-leak na draft partial report ng Blue Ribbon Committee na pinangungunahan niya. Si Alan Jones sa practical realities, sa ground kasi ang nangyayari, those that are being recommended for the filing of criminal and administrative charges, all of them are already undergoing preliminary investigation. Yung iba nga may warrant na eh. Sa draft partial report, inirekomenda ang mga kasong kriminal gaya ng plunder, malversation of public funds, graft at bribery laban sa 3 senador. Pati na kina dating Senador Bong Revilla at dating Representative Zaldico at Mitch Kahayon Uy. Ani Lacson, 7 na ang pumirma rito kahapon. Pero umatras sina Majority Leader Mig Zubiri, Deputy Majority Leader JV Ejercito at Senador Win Gatchalian. Self-explanatory letter. Marami pang kulang, sabi, may mga addendum pa. So, why will I sign kung may kulang pa? Ani Lacson, bukod sa kanya, natirang signatories as of Wednesday afternoon sina Deputy Majority Leader Risa Ontiveros, Kiko Pangilinan at Bam Aquino. 11 pirma o majority ng Blue Ribbon Committee members ang kailangan para matalakay sa plenaryo ang report. Ani Lacson, suportado ni Senate President Tito Soto ang komite. Pero dahil mga kasamahan ang pinakakasuhan, aminado si Lacson na maaaring manganib ang posisyon ni Soto, lalo na't ilang araw nang umuugong ang pagpapalit ng liderato sa Senado. If it will cost his Senate presidency, that's part of the game, Kung because of a mere committee report na nag-participate naman din sila, ayaw na sila at tanggalin na ng Senate President, I will take responsibility somehow. Ani Lacson, makikinig naman siya sa mga suhestyon ng mga kapwa-senador. Pero hindi raw siya papayag alisin ang rekomendasyong kasuhan ng 3 kasamahan dahil hindi naman na raw yan iba sa mga investigasyong kinakaharap na nila ngayon. It doesn't make sense na hindi ko re-recommend yung nangyayari na. Malaman ang naging sagot ni Villanueva. Who's the Blue Ribbon? Sir, sa draft report. The draft report, sir. One person or the entire committee? Sir, it's just a draft yet. Draft pa lang. The committee or the person? Una nang itinanggi ni na Villanueva, Estrada at Escudero ang mga paratang na namorsyento sila mula sa flood control project. Diba nainis si Joel Villanueva mga kababayan? Nainis sa reporter. Alam nyo itong problema, no? Kasi nga, talagang malinaw mga kababayan na friendship is taker than justice. Umatras yung 3 senador kasi ayaw nila na tuluyang makakasuhan ang kanilang mga kaibigan. Diba? Si Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, Chis Escudero at meron pang isa mga kababayan. Kaya umatras sila, tinanggal nila, withdraw nila ang kanilang signature na ginawa ni Senator Panfilo Lacson. Diba? Grabe, no? Kawawa tayo. Yan kasi ang problema dyan sa Senado. Kasi mas pinapanigan pa nila ang kanilang kaibigan kaysa malaman nila kung talaga bang guilty ang kanilang kaibigan. Friendship is taker than justice. Yan ang problema. At saka mga DDS, dapat manawagan kayo na ituloy yung kaso kay Chis, kay Joel, kay Jinggoy para malaman natin kung sila ba talaga ay guilty or hindi. Ginawa ba talaga nila yon or hindi. Diba? Ganon lang ho kasimple. Dapat ituloy na sila ay kakasuhan. Ang problema kasi, maraming kaibigan yung tatlong gunggong na yan dyan sa Senado mga kababayan. So anyways, before tayo magpatuloy, i-shoutout muna natin. Nandyan si Nilo Di Chavez from Elk Grove Village. Nandyan din si Nelia Casas, Fibron Yula from Kuwait. Nandyan din si Ashin from Greece, Terby, Josie Kasupang from London, UK. Nandyan din si Phil Macabato from Toronto, Canada, Evelyn Garcia, Shirley Risman, Josephine Gallego, Froy Corpus, Tony De Los Rias. Nandyan din si Carmen Sita,
Comandao, Jubeta Gibson, Apolonio Nocido, Mark Mendoza. Nandyan din si Rita Mejia, Erma Apostol, Elizabeth Bacolcol. Nandyan din si Rosalinda Bornillo, Jane Rabara, and hi to Wilbert Chan. Okay, mga kababayan ko, pag-uusapan natin ang paghain ng panukala ni Congressman Sandro Marcos na travel tax. Tatanggalin na yung travel tax, mga kababayan. At yan po ay very, very good news. Sana yan po ay maging ganap na batas, mga kababayan. Kasi nga diba, napakamahal talaga ng ating airfare, ng ating ticket, mga kababayan, kahit sa luka lang. Ilalo na kapag doon sa tourist destination, mga kababayan, mahal ang airfare. Maraming nagrereklamo dyan. Nagrereklamo din yung ating mga kababayan na from states, galing po sa ibang bansa, mag-bakasyon sila sa ating bansa, sa Pilipinas, pupunta sila doon sa mga tourist spots natin. Ang problema, mahal kasi ang airfare. Alam niyo, mga kababayan ko, kung bakit yan natin pag-uusapan? Kasi meron pong nakita si Sir Evan na kabinete ni PBBM na umalma dito. Ang daming mga sinabi, mga kababayan. Mukhang nagdududa. Mukhang aayaw siya dito. Or baka ayaw niyang suportaan. Pero dito muna tayo sa balita. For more details, let's watch this. Naghain si House Majority Leader Sandro Marcos ng panukalang bubuwag sa travel tax. Lain itong pag-aanin ang mabigat na gastos ng mga biyahero. Nasa 10,000 piso ang budget ni Lola tuwing mag-out of town. Isa sa pangunahing pinag-iipunan niya tuwing magta-travel ay ang gastos sa pamasahe. Kaya ikinatuwa niya ng mabalitaan ang isinusulong ni House Majority Leader at Ilocos Norte Representative Ferdinand Alexander Marcos na Travel Tax Abolition Act of 2026. At some point, I agree na tanggalin yung travel tax kasi pag tinanggal natin, mas maraming Filipinos na ma-eengganyo mag-travel pa locally kasi mas makakatipid sila ngayon dahil mas mababa na yung pamasahe. Layunin ng House Bill 7443 na tuluyang alisin ng travel tax bilang tugon sa pasanin ng mga Pilipinong biyahero. Ayon kay Representative Marcos, nagiging balakid ang karagdagang travel cost sa mobility ng mga Pilipinong nais mamasyal, papunta sa kanilang trabaho o umuwi sa pamilya. Kaya kung sakaling maalis na ang travel tax, mailalaanan ng biyaherong si Lola ang extra budget para sa iba pang travel activities. Yung budget na masisave, magagamit natin for other expenses like food or other activities pagka nagta-travel tayo. Sa pamamagitan ng pag-abolish ng travel tax, matutuldukan na ang paniningil na umaabot sa 2,700 pesos travel tax para sa first-class passengers at 1,620 pesos para sa economy class travelers. Giit pa na Majority Leader na marami ng bansang kasapi sa ASEAN ang nag-alis na ng travel-related levies upang pasiglahin ang turismo at halakalan. Nilinaw ni Marcos ang pag-alis ng travel tax ay hindi pagtalikod sa suporta sa turismo, kultura o edukasyon ng mga sektor na kasalukuyang nakikinabang sa koleksyon ng travel tax. Sa halip, ililipat ng panukala ang pondo para sa mga ahensyang gaya ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority, Commission on Higher Education, at National Commission for Culture and the Arts sa General Appropriations Act. Dagdag pa niya, ang pagpapababa ng gastusin sa biyahe ay makakatulong sa pagpapasigla ng mga industriyang umaasa sa turismo, kabilang ang mga hotel, transport services, at maliliit na negosyong nakikinabang sa mga turista, habang hinihikayat din ang maraming Pilipino na tuklasin ang mga lokal na destinasyon. O, diba? Good news yan, mga kababayan. Planong tatanggalin ni Congressman Sandro Marcos ang travel tax para makasave na tayo sa ating airfare, mga kababayan, kapag pupunta tayo doon sa mga tourist destinations. Maraming happy niyan. At talagang advantage dito yung mga biyahero, mga kababayan natin na planong babakasyon doon sa mga magagandang tanawin, mga kababayan. Maraming happy dito. Pero mukha yatang merong isang di happy, mga kababayan, na kabinete pa ni PBBM. Sino, Sir Ivan? Si DOT Secretary Cristina Frasco. Kasi according sa kanya, mga kababayan, na kapag tatanggalin daw yung travel tax, mawawala na or mababawasan yung budget para sa tourism infrastructure, para sa tourism education, at saka sa preservation ng tourist spot, mga kababayan.
mababawasan daw kasi ang 50% ng travel tax na makukuha ng gobyerno para doon sa tourism infrastructure. 40% doon sa education, 10% doon para sa preservation, mga kababayan. Yan ang kanyang hanas, yan ang kanyang nirereklamo, mga kababayan. At para madagdagan natin information, ito ang kanyang sinabi. 50% ng travel tax ay napupunta sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA para sa pagsuporta sa tourism infrastructure. 40% naman sa tourism education at 10% para sa pagpepreserba ng heritage structure. The World Economic Forum indicates that the Philippines ranks at number 69 out of 117 economies as far as tourism infrastructure is concerned. And if we deprive fund for tourism infrastructure, which comes from travel taxes, then we will not have any hope of improvement as far as tourism infra is concerned. I respect Secretary Frasco's opinion, but honestly, TIEZA has a abysmal reputation in terms of absorptive capacity, and actually the funds that are allocated to it are very scarcely or hardly used as efficiently as possible. Nauna nang nilinaw ni Marcos na ang pag-alis sa travel tax ay hindi nangangahulugang pagtalikod sa suporta sa turismo, kultura o edukasyon na mga sektor na kasalukuyang nakikinabang sa koleksyon ng travel tax. Aniya, marami ng bansa na kasapi ng ASEAN ang nag-alisa na travel-related levies para pasiglahin ang turismo at kalakalan. Ayon sa House Majority Leader, suportado ng Department of Finance ang panukalang batas at hahanap ng ibang source para pondohan ang tourism infrastructure, education at preservation. Di ba? Mukhang hindi happy si Cristina Frasco, mga kababayan. Wala siyang belief kay Congressman Sandro Marcos. Before niya inihain ang panukala na yan na planong tatanggalin ang travel tax, pinag-aaralan na ho yan ni Congressman Sandro Marcos, mga kababayan. Ngayon, sa tingin ko, kung bakit ganon ang reaksyon ni Cristina Frasco, mga kababayan, kasi baka takot siya mababawasan ang budget para sa kanyang mukha ilagay doon sa mga promotional advertisement, mga kababayan. Gets ba natin? Kasi nga diba siya ay sinabon lately lang ni Senator Raffy Tulfo, mga kababayan. Kasi ating hinaing nakaabot kay Raffy Tulfo. Hinaing mga reklamo ng ating mga kababayan nakaabot kay Raffy Tulfo. Kasi nga nakita natin sa mga signage, sa mga tarpaulin, tourist advertisement, mukha lagi ni Cristina Frasco ang nakikita natin. Diba? Tas dahil mukha ni Cristina Frasco ang nakita natin sa mga advertisement sa tourist spot natin, yan ba ay makakatulong para maiangat ang ating ranks sa ASEAN, mga kababayan, na tayo po ay almost panghuli na? Diba ang Pilipinas sa tourist ranks, mga kababayan, tayo ba ay pang-4, pang-5 yata yon? Pang-5 ba o pang-4, mga kababayan? Diba? Nauna na sa atin yung Indonesia, Thailand, yung Korea. Pero hindi natin nakikita yung mga lugar na yan, inilalagay nila sa kanilang promotional advertisement sa tourist destinations nila ang mukha ng kanilang mga opisyal. Wala. Only lang sa Pilipinas, mga kababayan. Mukhang ginpromote niya dito ang kanyang sarili ni Cristina Frasco, mga kababayan. Ibuti na lang. Ito ay na-brought up doon sa hearing nila sa tourism doon sa Senado. At sinabon ni Senator Raffy Tulfo itong si Cristina Frasco, mga kababayan. For more details, let's watch this. OA daw sa self-promotion, kaya nasabon. Sinita ni Senador Raffy Tulfo si Tourism Secretary Cristina Frasco dahil puro mukha daw niya umano ang nakabalandra sa promotional materials ng ahensya. Pero sa halip na maliwanagan, nagalit lang lalo si Tulfo sa depensa ni Frasco. But what we are saying here, ma'am, please, huwag mo i-promote yung sarili mo. Pag pupunta ko sa isang lugar, kung ano yung mga kulang doon, punahin mo and then punuan mo. Yun po yung point ng mga netizens na lumapit po sa akin.
Sa gitna ng mga usaping anti-EPAL policy o pagbabawal sa mga opisyal na mag-display ng kanilang larawan sa mga paraphernalia at signages sa mga proyekto ng pamahalaan, tila nasampula naman si Tourism Secretary Maria Cristina Frasco sa mga promotional material ng Philippine Tourism na tad-tad umano ng mukha niya. Sabi ni Senator Raffy Tulfo, nagmistulang blogger daw si Frasco na ayon sa mga nagrereklamo sa kanya ay tila naging sentro na raw ang mukha ng kalihim ng mga tourism promo, hindi na ang mismong destinations ng bansa. Mukhang model daw ang kalihim matapos ipakita ni Tulfo ang 3 halimbawa ng pagkakadisplay ng kanyang portraits. Mula sa isang Japan-based magazine hanggang sa banner sa isang Boracay airport at pagkalat ng larawan ni Frasco online na naka-heart pose sa isang bangka sa Lake Cebu sa South Cotabato. Mas maganda para kay Tulfo kung local models at destinations ang nilalagay sa promotional materials. Pero paglilinaw ni Frasco, hindi raw niya pinahintulutan ang kumalat na Japan-based magazine kung saan siya ang naging cover. Pagdating naman sa banner na may larawan niya sa airport, welcome sign daw ito para sa kanya na mag-inaugurate ang isang PPP project doon kaugnay ng pag-improve ng ticketing sa Boracay. At sa kumalat niyang larawan sa Lake Cebu, depensa ni Frasco, nagtatrabaho lang siya at wala siyang political motive. Pero tila nagpanting ang tenga ni Tulfo rito. I have no national ambition. I'm not running for any national position. And therefore, any accusation of self-promotion would fall flat because I am not running for any national position in 2028. And therefore, there would be no reason for me to promote myself. I'm sorry, ma'am. I'm not saying that you're running. Don't put words into my mouth. I'm just saying that. What I'm saying is, yung po nakakalata yung mga tao na parang pinopromote yung sarili mo for whatever reason. Bilang tugon, marami raw promotional materials ng tourist destinations ang DOT na wala ang mukha ni Frasco at handa raw silang magbigay nito sa opisina ni Tulfo. Tinalakay din sa pagdinig ang mahal na tickets pagdating sa local flights kumpara sa international destinations. Ang one-way ticket pa Siargao, nasa 18 to 20,000 pesos umano, pero ang round trip pa Japan o Hong Kong, mas mura pa raw dito. As of January, nasa 27,000 pesos naman ang flight pa Basco, Batanes, na mas mahal raw kumpara sa flights pa Tokyo o Seoul. Expensive airfares are often just a symptom of poor facilities and neglected infrastructure. Muling pumalag si Tourism Secretary Cristina Frasco sa alegasyon na self-promotion, pero tila marami pang hamon na hinaharap ang sektor ng turismo sa ilalim ng kanyang pamumuno. Even before the truth has an opportunity to put its pants on. Yan ang tugon ni Secretary Cristina Frasco sa mga alegasyong nakabalandra ang kanyang muka sa loob ng mga opisina ng Tourism Department. Ayon kasi sa source ng Billionario.com, nagkalat ang mga larawan ni Frasco maging sa mga cubicle at Xerox area sa mga opisina, bagay na mariing itinanggi ng kalihim. Pero kinumpirma niya na ipinag-utos niyang alisin ang lahat ng materyales kung saan kita ang kanyang mukha. Number 1, take down any material that may bear my image. Number 2, to not produce any material that may bear my image. And number 3, if we could request our LGUs just so to take this issue of such small importance out as a distraction. Kaya nga lagi kong binabanatan itong si Secretary, DOT Secretary Cristina Frasco mga kababayan doon sa Facebook. Di ba napansin nyo ba? Lagi ko yung binabanatan mga kababayan. Kasi nga sa tingin ko, hindi talaga epektibo eh. Nakikita ko itong si Frasco, hindi epektibo mga kababayan. Pang-ilan ba tayo sa ASEAN? Sa Torres mga kababayan? Di ba? Pang-5, pang-6 ba yun? Layo talaga eh, napakalayo. At saka to think, mas marami ho tayong magagandang tanawin sa Pilipinas kaysa doon sa Indonesia, kaysa Thailand, mas marami ho ang Pilipinas. Pero bakit nagkakaganyan? Kasi, alam nyo, lagi kong nakikita na ang mukha lagi ni Cristina Frasco nakabalantra sa mga promotional materials, sa kanilang mga advertisement. Nandyan lagi ho yung mukha ni Frasco mga kababayan. Bakit kaya si Ivan? Siyempre, i-promote niya kanyang sarili, sayang ho yung paparitoke. Sayang, diba? Magkano kaya nagasto niya pagparitoke? Kaya gin-promote niya ang kanyang sarili mga kababayan.
which is hindi maganda. So ngayon, may mga lumabas ho ng mga haka-haka. Bakit sa Ivan? Plano hong papalitan, tatanggalin ho itong si Frasco bilang DOT Secretary at siya daw ay papalitan ni Binhur Abalos, mga kababayan. Yun ang kumakalat ngayon. Siya daw ay papalitan ni Binhur Abalos. Kasi di ba malapit na po ma-expire yung 1-year ban kay Binhur Abalos, mga kababayan. So isa dito si Binhur ang pagpipilian. Pagpipilian nga pala. Si Binhur Abalos. Agree ba tayo, mga kababayan? Boto ba tayo? Agree ka ba na si Binhur Abalos ang papalit kay Cristina Frasco? Please comment sa baba, babasahin niyo mamaya ni Sir Ivan. Okay? But anyways, nandyan din kasama natin si Salvacion de la Cruz, Ana Corduba, Aurora David, Carmelita Barba. At nandyan din si Luz Redoble, Jay Watanabe, Marilyn Ortiguero, Haitsu Teresita Esteban, Gima Laguson, Dalia Castillo. Nandyan din si Peng Aspernito, Art Espihon, Antonio Lobaton, Danny Peralta. Nandyan din si Joanna Nabalta, Teresita Esteban, and Haitsu Mami M's Vlog. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa panibagong araw na iyong ipinagkaloob. Ipinauubaya namin sa iyo ang lahat ng aming mga gawain, desisyon at landas ng aming tatahakin ngayon. Gabayan mo kami ng karunungan, kababaang loob at malasakit sa kapwa. Ipinapanalangin din po namin si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Balutin mo siya ng iyong banal na proteksyon sa kanyang isip, puso at katawan. Ilayo mo siya sa anumang kapahamakan, panlilinlang at masasamang balak. Bigyan mo siya ng malinaw na pag-iisip, tapang na tumindig sa tama at lakas na maglingkod ng tapat para sa bayan. Idinadalangin ko to sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawan. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay papangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana, manggagawad magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap, ang puso ng bayan, ikaw ang hinahanap. Ikaw ang aming BBM,
PBB